Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko pong batiin si Jerome and Catherine na lagi pong sumusubaybay dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Dalain ko po ang patuloy nating paglagong spiritual. Now, yung tatalakayin po natin, panibagong series po ito, this week. Ang tatalakayin po natin ay Seeking God's Guidance and Wisdom. Napagandang topic po. Seeking God's Guidance and Wisdom. Alam niyo po mga kapatid, kailangan talaga nating hingin lagi sa Panginoon. I-pursue yung guidance, yung paggabay ng Panginoon at karunungan ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Sa lahat po ng desisyon na ating ginagawa. Now, question po, what if tama yung lahat ng desisyon natin sa buhay? What if godly, maka-Diyos yung lahat ng desisyon mo? Saan ka kaya dadalin ng mga tamang decisions na yon? Now, yung ating pag-aaralan po ay magmumula po sa James chapter 1 verse 5. Sabi po rito, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Sa Tagalog po, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. Now, yung unang katuroan po natin ngayong umaga, people often make wrong decisions. Kaya po makikita nyo sa buhay ng isang tao, minsan isang trahedya. Alam niyo yon, yung sobrang tanda na ng isang tao. Tapos kung i-evaluate mo yung buhay niya, mali yung decision niya nung binata siya, nung dalaga siya. Ang daming failure sa kabuhayan, ang daming failed decision sa pamilya, so many wrong decisions. Normal po sa atin yung mga tao. Kahit tayo po lagi po tayong nakakagawa ng mga maling desisyon. Now, kung titingnan niyo po, ako marami na akong nakausap ng mga tao, iba't ibang klaseng istorya. Minsan nga, may mga nakakausap ako na talagang ang nilalarawan nila yung buhay nila na trahedya And nakikita ko rin yung kinahinat na nila ngayon, ito ay resulta ng napakaraming maling desisyon simula pa ng bata sila. Yung naglaya sila sa pamilya, sumama sa mga maling barkada, may nag-sponsor ng pag-aral, di niya tinapos. All those kind of things. Mga maling desisyon. Again, normal po sa atin yan. We often make wrong decisions. Now, kaya balik tayo dun sa tanong natin, what if tama yung mga decisions na ginawa mo, simula bata ka? Yung nag-aral kang mabuti, tamang desisyon yon. Binigyan ka ng oportunidad na makapag-college, may nag-sponsor sa'yo, may nag-sumuporta sa'yo. Let's say, kahit walang kakayanan yung magulang mo, pero yung tito-tita mo, tinulungan ka, nakagraduate ka ng kolehiyo, nagsumikap ka, tinapos mo yung law school mo, di ba? Naging abogado ka. What if puro tama yung decisions mo? Saan ka kaya dadalin ng mga tamang decisions mo? At the same time, what if puro mali naman yung mga decision mo? Saan ka kaya dadalhin ng mga maling decision? Now, ito yung maganda dito sa talatang ito. Bilang mga Kristiyano, sinasabi ng mga talatang ito na kung kulang ka ng karunungan sa iyong mga desisyon, lapit ka sa Panginoon. This brings us to point number 2. Only God can make perfect decisions. Yung Diyos natin, siya lang ang may perfect na mga decisions. Kailanman hindi nagkamali ang Diyos. Kailanman wala siyang ginawa na desisyon na mali. Now, number 3, ito po yung mahalaga. God generously desires to share His wisdom. Yung Diyos po natin, talagang gusto niyang ibahagi sa atin yung wisdom, yung karunungan niya. Upang tayo mga tao maging matalino, maging marunong, at tayo mga mananampalataya, tagasunod ng Panginoon Jesucristo ay matutong gumawa ng mga tamang desisyon. Kasi po yung desisyon natin ay nagmumula sa karunungan ng Diyos.
Pansinin po natin itong mga talata. Sabi dito, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach. Yung Diyos sagana magbigay ng karunungan. Sa Tagalog po, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana. Napaka-generous ng Diyos. Ang Diyos natin hindi madamot. When you ask God for wisdom, of course, hindi ka pahihindian ng Diyos. Wisdom yung hinihingi mo eh. At yun yung bagay na gusto niyang ibigay sa atin. So, ang Diyos generous siya eh. Mapagbigay, sagana ang kanyang pagbibigay. Now, if you ask for wisdom, sabi dito sa mga talatang ito, bibigyan ka ng Diyos ng karunungan na sagana. Humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Sabi dito sa lahat. Ibig sabihin, pati sa iyo, pati sa akin. Bibigyan niya tayo ng karunungan. At sabi dito, hindi nanunumbat ang Diyos. Alam niyo yung saganang nagbibigay sa atin ng wisdom tapos walang sumbat. Now, God generously desires to share His wisdom. Isipin niyo pong mabuti. Pag-isipan nating mabuti. I-meditate nating mabuti. What if yung mga decisions na gagawin natin, lahat godly decisions, nagmumula sa kaibuturan ng karunungan ng Diyos? Saan kaya tayo dadalhin ng mga decision na yun in the future? Mga kapatid, kung ang dami na nating mali na decision in the past, it's not too late for you. It's not too late for me. Ngayon na pinag-aaralan natin itong talatang ito, simulan na natin gumawa ng mga desisyon na nagmumula sa karunungan ng Diyos. Let's start asking God for godly decision na yung talagang desisyon na nagmumula sa karunungan ng Diyos. Again, yung Diyos natin, generous, gusto niyang ibahagi yung wisdom niya, yung karunungan niya sa atin. Let's ask God for wisdom. So, point number 1, people often make wrong decisions. Nangyari yan sa atin in the past, marahil nangyayari pa rin hanggang sa kasalukuyan. And then pangalawa po, only God can make perfect decisions, no? Maling desisyon ng tao, ang desisyon ng Diyos puro tama. Paano nabibridge yung gap na yan? Sabi ng mga talatang ito, lapit tayo sa Diyos. Tayo mga madalas nagkakamali, lapit tayo sa Diyos. Hingin natin ang karunungan sa Diyos. Upang yung mga decision natin maging godly, maka-Diyos, maging tama. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Again, yung tema po natin ngayon ay seeking God's guidance and wisdom. So, hanapin po natin. Magsimula na tayong umaga pa lang, nananalangin na, Lord, please give me wisdom today. Lord, papasok ako sa office ko. Please give me wisdom. Guide me. Gusto ko yung mga decision ko, Lord God, yun yung tamang decision na galing talaga sa inyo. Full of wisdom. Hindi lang wisdom ng tao, kundi wisdom ng Diyos yung i-apply natin sa ating mga buhay. Isipin niyo po mabuti, kapag araw-araw ginagawa natin to, no? We're seeking God's guidance and wisdom. Araw-araw ginagawa natin, 365 days sa isang taon. Araw-araw hinihingi natin yung karunungan ng Diyos na i-apply natin sa ating mga buhay. Isipin mo, nasan ka kaya next year? Nasan ka kaya after 2 years? After 5 years na ginagawa mo to? You're always seeking God's guidance and wisdom. Nasan ka kaya after 10 years na puro godly decisions yung ginagawa mo? Kaya kapatid, napakahalaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos eh. Yung paghingi ng karunungan sa Diyos. Tapos, nai-apply natin sa ating mga buhay. Kasi ang ganda ng destinasyon natin. Isipin niyo po, ang Diyos merong napakagandang plano. At yung plano ng Diyos na yun yung gusto ng Diyos na puntahan natin sa pamamagitan ng kanyang karunungan. So, seek God's guidance and wisdom. Pangalawa po, ask for wisdom without being double-minded. Humingi po tayo ng karunungan sa Diyos nang hindi nagdududa, hindi nagdadalawang isip. Pag tinignan niyo po yung kasunod na verse dito, yun po mismo yung sinasabi sa verse 6, na pag humingi tayo ng wisdom sa Diyos, yung walang halong pagdududa, walang pagdadalawang isip. Now, dalawang bagay po, no? Una, hindi dapat tayo nagdududa na baka hindi tayo tumanggap ng karunungan sa Diyos. Hindi talagang
Pag hiningi mo sa Diyos yung wisdom, bibigay niya talaga sa iyo. Mga kapatid, hindi po yan kagaya ng kayamanan, no? Humingi ka ng 5 million sa Panginoon. Lord, give me 5 million. Minsan kasi yung 5 million, pwede mo magamit sa mali eh. Pero pag wisdom ang hiningi mo sa Diyos, di mo na magagamit sa mali yun. Kasi wisdom na ng Diyos yung hinihingi mo eh. Karunungan na yun eh. Yan yung prayer ni Solomon eh. Yun yung sabi ng Diyos kay Solomon, pwede ka naman sanang humingi ng kayamanan, kapayapaan, patalo yung kanyang mga kaaway, so many things to ask God for. Now, wisdom yung hiningi ni Solomon eh. Talagang napakagandang panalangin. Now, ngayon po sa atin, pag wisdom hiningi mo talagang ibibigay sa iyo ng Diyos yun eh. Now, hindi po natin pinagdududahan yun. Talagang sasagot at sasagot ang Diyos. Now, pangalawa po, pag sumagot na yung Diyos sa atin, binigyan na tayo ng wisdom, merong 2 daan, 2 direksyon. Hiningi, Lord, please, kakanan ba ako, kakaliwa? Sabi ng Diyos sa'yo, kumanan ka. Anong gagawin mo ngayon? Pagdududahan mo ba yon? Ang sabi po dito sa mga talata na ito, huwag ka na maging double-minded. Huwag ka na magdalawang isip. Hiningi mo na yung wisdom sa Panginoon, ibinigay niya na sa'yo, meron ka ng kapayapaan sa... Ito po yung number, maraming nagtatanong sa akin about this eh. Paano mo malalaman kung yun na yung sagot ng Diyos sa'yo? Ito yan mga kapatid, sa akin personally, no? Pag binigay sa iyo ng Diyos yung sagot niya sa iyo, yung wisdom niya sa iyo, yung tamang desisyon para sa iyo, meron kang kapayapaan sa puso mo. Kahit di mo nauunawaan, may kapayapaan sa puso mo. Alam mo, galing talaga sa Panginoon yung desisyon na yun. Nandun ka sa tamang desisyon. So pag sinabi sa iyo ng Diyos na kanan, kumanan ka. Huwag kang magdalawang isip. Do not be double-minded. Minsan kasi, talagang dadaling ka ng Panginoon sa yung talagang di mo nakikita yung future eh. Kailangan mo lang mag-step of faith. Lumakad ng may pananampalataya. We walk by faith, not by sight, mga kapatid. Lumalakad tayo, naglalakbay tayo dito sa mundo ng may pananampalataya sa Diyos kahit hindi natin nakikita yung ating landas na nilalakaran. So ask for wisdom without being double-minded. Pag tinanggap mo na yung wisdom sa Panginoon, huwag ka na magdalawang isip, sumunod ka na. Pangatlo po, live and enjoy your life to the fullest. Isipin niyo po, lagi nating hinihingi yung wisdom sa Panginoon, godly decisions lagi yung ginagawa natin. Ano pong mangyayari? We will live and enjoy our lives to the fullest. Yan po yung intention ng Diyos sa Genesis chapter 1. Na yung tao magkaroon ng, full life, kabuuan ng buhay, yung living the life to the fullest. Kasi po, yung hindi nagkasala ang tao, puro tama ang desisyon na gagawin nila. May enjoy nila yon. Kasi pag tama decision mo, talaga may enjoy mo eh. Yun yung fruit of your decision eh. Kaya po mga kapatid, kung gusto mong mas ma-enjoy yung buhay Kristiyano mo, hingin mo yung wisdom sa Panginoon, sumunod ka sa Panginoon, at kung ano man ang maging resulta niyan, at kung saan ka man dalhin ang desisyon na yan, enjoyin mo yan. Live and enjoy your life to the fullest. Para kang nagtatanim. Yan, kagaya ng series natin last year. Yung being wise decision yung ginagawa mo everyday, para kang nagtatanim. Someday, aanihin mo yan. And you will enjoy your decisions. Yung mga ginawa mong decisions in the past. Now, para po sa ating discussion, what would happen if all your decisions are guided by God? Ano mangyayari sa tingin mo? Saan ka patutungo kapag lahat ng decision na ginagawa mo ay guided by God? Ganda na series natin ngayon, Seeking God's Guidance and Wisdom. Now, para naman po sa ating panalangin, kausapin po natin si Lord right after this devotion. Sabi natin, Dear Lord, You are all wise in all that you do. You never make mistakes, Lord. Thank you for wanting to share your wisdom. Here I am, Lord, humbling myself before you and asking for your guidance. Please lead me to victory and success. Allow me to live and enjoy life to the fullest.
as you intended when you created humans and placed them in the Garden of Eden. Glorify your name, Lord, in my life. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Gusto ko po magpasalamat sa katuwang natin dito sa ating devotion at sa ating ministry. Si Kuya Mel and Ate Mila, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.